Kung iniisip mong imposibleng makuha ang babaeng halos hindi ka man lang pinapansin, kalma ka lang, may dahilan kung bakit malamig siya ngayon at may paraan para magbago ang lahat. Hindi ito tungkol sa panlilinlang, hindi rin ito tungkol sa paghabol. Ito ay tungkol sa pagmaster ng sarili mo hanggang siya mismo ang kusang lumapit. Ito ang uri ng teknik na hindi mo mahahanap sa typical na love advice online. Pero kapag naintindihan mo ito, magugulat ka kung gaano kabilis nagbabago ang dynamics ng attraction. Welcome sa aral mula sa Stoicism, kung saan ang psychology ng pag-ibig ay hindi lang basta paliwanag. Ginagawa natin itong kapangyarihan. Dito, hindi ka tuturuan kung paano maging smooth talker. Tuturuan kitang maging lalaki na hindi kailangang maghabol dahil ang presensya niya palang may impact na. Stoic mindset, emotional control, psychological timing, iyan ang tatlong sandatang pag-aaralan mo rito. At bago tayo magpatuloy, quick shoutout para sa mga nagsusuper thanks. Hindi lang yan simpleng donasyon simbolo, yan ng pagtitiwala sa mga lalim ng aral na ibinabahagi natin dito. Kung gusto mong sumuporta, maraming salamat. Kung hindi naman, ayos lang, ang mahalaga, lumalakas ka sa loob habang nakikinig. Bago ka pumasok sa kahit anong teknik, kailangan mo munang baguhin ang pinakaugat ng problema, ang mindset mo. Una, tanggalin mo ang mindset na kailangan ko siyang makuha. Dahil sa sandaling isipin mo yon, nagiging desperate ang energy mo kahit hindi mo sabihin nararamdaman niya. At walang babae ang na-attract sa lalaking umaapaw ang pressure at insecurity. Ang totoong attractive na lalaki, kalmado, buong buo sa sarili, at hindi nagmamadali para patunayan ang halaga niya. Pangalawa, ito ang tinatawag na hunting effect. Kapag naramdaman ng babae na parang target siya, kapag obvious na gusto mo siyang habulin, nawawala ang thrill, bumaba ang excitement, at mas lalo siyang lumalayo. Sa psychology, kung sino ang naghahabol, siya ang nawawala ng value. Pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Uncertainty equals curiosity, at curiosity ang fuel ng attraction. Kapag hindi ka madaling basahin, kapag hindi klaro kung gusto mo ba siya o hindi, doon siya nagsisimulang magtanong. Doon pumapasok ang intrigue at doon nagsisimula ang attraction. Kaya tandaan mo, bago mo siya makuha, baguhin mo muna ang enerhiya na ibinibigay mo sa mundo. Hindi chase, kundi presence. Hindi pressure, kundi mystery. Ngayon, punta tayo sa unang technique, controlled distance. Marami ang nagkakamali dito dahil iniisip nila na ang ibig sabihin ng distance ay paglayo, pag-ignore o pagpapakita ng cold attitude. Mali yun. Ang controlled distance ay hindi paglayo at hindi rin pagiging available 24/7. Ito ang tamang timpla ng presence at absence ng pagpaparamdam, pero hindi sobra. Ito ang space na nagbibigay sa'yo ng advantage. Bakit ito epektibo? Simple lang. Maraming babae ang mas naa-attract sa lalaking hindi nila kayang i-control ng madali. Kapag hindi ka laging nandyan, kapag hindi ka mobile na parang aso na sumusunod sa bawat message nila, nagiging mas interesting ka, mas mataas ang value mo sa mata nila. Ay, isipin mo ito, noong high school, sino ang madalas nagugustuhan ng mga babae? Hindi yung maingay, hindi yung nagyayabang, kundi yung mysterious na lalaki. Tahimik, hindi clingy, pero may presence. Yung tipong hindi mo maintindihan pero gusto mong malaman. O isipin mo naman ang perfume analogy. Kapag sobrang dalas mong inaamoy ang isang pabango, nasasanay ka, nawawala ang impact. Pero kapag hindi mo siya naririnig o naamoy ng ilang araw, bigla mo siyang hahanapin. Ganoon din sa attention mo. Dito pumapasok ang deprivation effect. Kapag nasanay siya sa attention mo,
at bigla itong nawawala ng kaunti. Nagkakaroon siya ng micropanic. Mag-iisip siya, hahanapin ka niya at doon tumataas ang emotional pull mo. Pero ang pinakaimportanteng prinsipyo, balance. Hindi ghosting, hindi clinginess, hindi sobra, hindi kulang. Controlled distance, isang art form na nagpaparamdam ka, ngunit may espasyong sapat para hanapin ka. Ang pangalawang technique ay subtle value drops. Ito yung paraan ng pagsisingit ng kwento na parang accidentally on purpose, hindi nagyayabang, pero may laman. Bakit ito epektibo? Kasi ang tao, lalo na ang babae, mas naiintriga sa value na hindi ipinipilit. Kapag hindi ka nagbabrag pero lumalabas ang competence mo, nagkakaroon ng mystery, nagkakaroon ng contrast at doon tumataas ang tingin nila sa iyo. Isang halimbawa, may tropa ako noong college. Tahimik lang, hindi maipal. Pero minsan sa simpleng usapan, nabanggit niya naggaling siya sa outreach sa bundok. Walang hambog, walang pasikat. Pero lahat ng babae biglang nakinig. Yun ang power ng subtle value. Pero may warning dito. Huwag kang gumawa ng scripted humble brag. Huwag mo ring pilitin ang kwento. Dapat natural. Galing sa tunay na confidence, hindi mula sa kayabangan. Yan ang magic ng subtle value drops. Maliit na piraso ng kwento, pero malaki ang impact. Ang pangtatlong technique ay ang emotional trigger planting ay simple. Mag-iiwan ka ng isang kakaibang pananaw o linya na babalik-balikan niya sa isip niya kahit wala ka. Kapag nagalit siya o bigla kang inignore, hindi ka dapat matinag. Manatili kang kalmado. Doon nagkakaroon ng psychological reversal. Ikaw ang steady, siya ang naguguluhan. At kapag may doubt, susunod ang questions. Mula sa questions, lalabas ang curiosity. At kapag tumagal ang curiosity, nagiging attachment. Yan ang power ng emotional triggers na hindi mo kailangan ipilit. Ang pang-apat na technique ay deep dive. Ngayon, mabilis tayong magdi-deep dive sa tatlong dark techniques para mas maintindihan mo kung bakit sila gumagana. Unahin natin ang controlled distance. Ito yung technique na kahit hindi ka gwapo, nagmumukha kang interesting dahil sa mysterious aura mo. Kapag hindi ka laging available, tumataas ang curiosity ng babae. Parang pabango yan kapag palagi mong naaamoy, nasasanay ka. Pero kapag biglang nawala, hinahanap mo. Ganoon din sa attention mo. Kapag may presence ka pero may tamang absence, pumapasok ang psychological deprivation at doon nagsisimula ang attraction. Pangalawa, subtle value drops. Ito yung natural na pagkwento, tulad ng tungkol sa outreach na hindi halatang pasikat. Lagi mong tanungin ang sarili mo, may laman ba ito? Kasi ang competence na may halong misteryo, yan ang nag-a-attract. Pero ingat, kapag try hard ang dating, nawawala ang effect. At panghuli, emotional mirroring. Ito ang pag-align sa emotional frequency ng babae. Halimbawa, may reserved girl sa org meeting, hindi mo kailangan maging maingay. I-mirror mo ang vibe niya. Kapag ginawa mo yon, bumababa ang emotional defenses niya at sa advanced level, pwede mo siyang i-mirror at unti-unting i-lead. Ang tawag dito ay emotional attunement na madalas nauuwi sa emotional dependency. Tatlong technique, isang goal, gawing mas malakas ang presence mo kahit wala ka. Pang-apat na technique, push-pull trap. Ang susunod na technique ay tinatawag na push-pull trap. Simple ang concept, may init ka, pero hindi palagi. Nagbibigay ka ng warmth, ng konting connection, tapos bigla kang hihiwalay at magiging calm ulit. Hindi cold, pero hindi rin laging available. Isang example nito ay yung college girl na laging deadma. Mapapansin mong minsan sweet siya, tapos bigla siyang mawawala. At kahit ayaw mong umamin, iniisip mo siya dahil hindi mo siya mabasa.
Ganoon ka rin dapat gumalaw, predictable sa character pero unpredictable sa timing. Ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Kapag hindi niya alam kung kailan ka magiging warm, nagiging unpredictable ang dopamine release. At ang unpredictable dopamine, madalas nauuwi sa mild addiction. Yan ang dahilan kung bakit powerful ang push-pull. At dito, pumapasok ang psychological tension. Kapag hindi ka madaling basahin, mapapatanong siya, ano ba talaga siya? Bakit hindi ko siya makontrol? Pero isang warning, hindi ito para sa marupok. Kung hindi mo kaya ang emotional control, ikaw mismo ang mahuhulog sa laro. Push-pull works, pero dapat ikaw ang may hawak ng timon. Panglimang technique, emotional projection hook. Ang next technique ay emotional projection hook. Ito ang psychology na kapag may kulang na impormasyon, siya mismo ang nagpi-fill in the blanks. At kapag babae ang nag-complete ng picture mo sa isip niya, madalas mas maganda pa sa totoong ikaw ang nai-imagine niya. Paano mo ito gagamitin? Simple, ipakita mo lang yung traits na mahalaga sa kanya. Hindi lahat, hindi full package. Just the part she values, confidence, calm energy, discipline, or ambition. Kapag nakita niya yan, ang utak niya automatic na maglalagay ng ibang positive traits na hindi mo naman binanggit. Example, may girl ako nung college na super taas ng standards. Most guys, pinapakita agad lahat sa kanya. Pero ako, limited lang. Focus sa goals, tahimik, composed. Ayun, siya mismo ang naglagay ng narrative na responsible, mature, long-term material. Hindi ko sinabi, pero siya ang nag-project. Diyan pumapasok ang idealization trap. Kapag siya mismo ang bumuo ng perfect version mo, sa isip niya, mas matibay ang bond. Kasi hindi ikaw ang nag-initiate, kundi yung fantasy niya. At tandaan mo, kapag ang fantasy ang nauna, mahina ang resistensya ng babae sa attachment. Pang-anim na technique, emotional lockdown. Ang last technique ay tinatawag na emotional lockdown. Ito ang moment na nagiging emotional safe space ka ng isang babae, hindi sa good times, kundi sa oras ng kahinaan niya. Lagi mong mapapansin ito. May isang girl na kahit gaano siya ka-strong, ka-independent o ka-busy, bumabalik siya sa iisang tao kapag mabigat ang loob niya. Kapag confused siya, pagod, o may personal drama, ikaw ang tinatakbuhan niya. At kahit hindi kayo, ramdam mong may koneksyon na hindi niya mabitawan. Bakit ito nangyayari? Psychology yan. Kapag sa'yo siya humihinga emotionally, ang utak niya nagsisimulang i-associate ka sa comfort, sa kalma, sa relief, at ang mga emotional moments na hindi niya natatapos nagiging unfinished emotional memory sa utak niya. At ang mga ganyang memory, madalas humahantong sa attachment. Kaya tandaan mo ang prinsipyo, mas malakas ang presence mo sa panahon ng kahinaan niya kaysa sa lahat ng good times na ibibigay mo. Hindi kailangan perfect words, hindi kailangan long messages. Ang kailangan lang, steady ka habang siya emotional. Yan ang emotional lockdown. Isang tahimik na koneksyon pero sobrang hirap takasan. Pangpitong technique, reverse mirror. Ang next technique ay tinatawag na reverse mirror. Simple ang idea, gamitin mo ang sarili niyang energy laban sa kanya. Kung ano ang ibinibigay niyang vibe, yun mismo ang ibabalik mo pero mas kalmado, mas composed, mas controlled. Isang example nito ay yung high pride girl sa klase. Yung tipong confident, choosy, at laging may wall. Kapag cold siya, hindi mo siya kailangang i-warm, i-mirror mo lang. Kapag short ang replies niya, short ka rin, pero respectful. Kapag may distance siya, huwag mong habulin. Hayaan mong siya mismo ang makaramdam ng tension. Bakit ito effective?
Kasi maraming babae ang may fear of losing control. At kapag hindi ka nagre-react tulad ng ibang lalaki, kapag hindi ka natitinag sa energy niya, doon siya nagugulat, doon siya nagiging curious, doon nagsisimula ang shift. At yung outcome nito, siya ang unang lalapit dahil ang reverse mirror ay naglalagay sa kanya sa emotional disorientation. Hindi ka sumusunod sa script niya, hindi niya mahulaan kung sino ka, at dahil hindi ka predictable, napapasok siya sa loop na curiosity, interest, pursuit. Sa madaling salita, hindi ikaw ang naghahabol, siya. Ngayon, bago tayo magtapos, ito ang pinakamalalim na aral sa lahat. Ang dark psychology ay hindi tungkol sa panlilinlang. Hindi ito tungkol sa pagiging toxic. Isa lang ang tunay na sandata dito, utak, hindi emosyon. Kapag emosyon ang ginamit mo, ikaw ang talo. Pero kapag behavior, timing at mindset ang naiintindihan mo, sa'yo umiikot ang laro. Hindi mo kailangan ng desperation, hindi mo kailangan manghabol. Dahil sa sandaling habol ka, bumababa ang value mo. Pero kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang behavior ng tao, ang reactions, patterns, emotional triggers, biglang nagfa-flip ang game. Hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya hinahabol. Ikaw lang ang nagbubukas ng pinto at siya ang lumalapit. Yan ang meta message. Power comes from understanding, hindi mula sa pagmamakaawa. Kung may natutunan ka at gusto mong suportahan ang channel, simple lang huwag mong skip ang ads. Malaking tulong yan sa pag-produce ng ganitong klaseng content. Sobrang saludo ako sa inyo. At bago tayo magtapos, tandaan mo ito, larong emosyon, kami ang may hawak ng baraha. Hindi dahil sa manipulation, kundi dahil naiintindihan natin ang psychology ng attraction. At kung nag-enjoy ka rito, abangan mo ang susunod na video. Paano maging obsession ng babae nang hindi nagsisinungaling. See you on the next one.